naninirahan sa Maynila. Ang kanilang mga anak ay sa Maynila na din mag-aaral. Pagpasok sa paaralan ng kanilang anak na si Brian, ito ay grade 1. Nang marating na sila ng kanyang mami sa room, siya ay naglumpasay at umiyak ng umiyak. Hinayaan na lang muna siya ng kanyang guro sa isang sulok dahil naninibago pa ito. Hindi pa siya marunong magsalita ng Tagalog. Hanggang siya ay makatulog dahil sa kanyang pag-iyak. Nang dumating ang oras ng uwian, siya ay sinundo ng kanyang pinsan na doon din nag-aaral. Ang kanyang puting uniform ay puno ng floor wax. Bakit ang dumi ng damit mo? Tanong ng kanyang pinsan. Madumi ang kanyang uniform dahil sa side siya nakatulog. At umuwi na sa kanilang bahay. Kinabukasan, pagpasok niya muli sa paaralan, siya ay tahimik na naupo sa dulo ng upuan. At nang magsimula na magklase ang kanilang guro, tinanong sila nito, mga bata, sino sa inyo nakakalam ng alpabetong Pilipino? Nang marinig niya ang salitang alpabetong Pilipino mula sa kanyang guro, siya ay napangiti. Agad siyang nagtaas ng kamay. At tinawag siya ng kanyang guro at pinapunta sa harapan. At ito ang kanyang ginawa. Alpabetong Pilipino. A, E, I, O, U. Patinig. Baka, daga, halaman na. Nang para sa tawaya. Katinig. Hiram na titik. C, F, J, N, Q, B, X, Z. Alpabetong Pilipino. Nagpalakpakan ang kanyang mga kaklase at kanilang guro. Tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Mula noon, masaya na siyang pumapasok sa paaralan. At marami na rin siyang mga kaibigan. Lumipas ang mga araw, unti-unti na niyang natutunan ang salitang Tagalog. Ang kwentong ito ay isang masayang istorya ng aking daddy noong nag-aaral pa siya. Na pinamagatang ang Batang Tagatagloban at ang Alpabetong Pilipino.